It's a good Sunday morning, and it's a joy to see all of you po ngayong umaga. Amen. Pwede po ba natin ngitian yung katabi natin? Ayan, sabi mo, gwapo mo naman ngayong umaga. You look great this morning. Amen. It's really a joy, no? Gaya po ng sabi ni King David, I was glad when they said to me, sabi niya, let's go up to the house of the Lord. So I pray, church, that we will never get tired of coming to church. No? Alam niyo po, ang dami. Sino po dito maraming pinagdadaanan sa buhay? Can I see hands? Meron po ba dito? Amen. Mapalad yung iba, di nagtataas. Medyo chill lang yung buhay ko, pastor. Wow. No? But gusto ko pong, alam niyo po, sabi ko po kanina, this is more than a what do you call this? Hindi to tradition, hindi to practice, but matindi po yung ginagawa ng Panginoon whenever we, hindi lang po tayo nag-a-attend, but I pray na makita natin yung ating purpose dito, that again, we are the church. And God is doing a new thing sa atin, lalo na po ngayong bagong taon. And He wants to really equip us. Makita natin yung purpose natin dahil ang buhay po ay hindi lang po pagtatrabaho, hindi lang para kumita or simply para mabuhay lamang. Hindi po, mas malalim pa po yung purpose ng buhay natin doon. And our main purpose is really to glorify the Lord. Makita natin yun. That's why yung church nandito. Hello? Wag po sana natin itong takbuhan. Pag lang we need something. No. God is inviting us. He is looking for, for a real, a personal relationship. And yun po yung panalangin ko, this year of increase, we will all see how beautiful God is. We will all appreciate kung gaano po kabuti, katapat ang Panginoon sa atin. Palakpakan nga po natin. Come on. If you have experienced yung kabutihan ni Lord, palakpakan mo siya. Come on, come on. If you have experienced yung faithfulness ni Lord, come on. Shout amen. Napakabuti po ni Lord. Amen. And alam niyo po, last Sunday, we've opened a brand new series called Increase. At napag-usapan po natin sa ating first installment last Sunday, yung word po, yung word titled, The Power of a Growth Mindset. So, nalaman po natin that this year of increase, we need to have a growth mindset. Because when we hear the word increase, naturally po, what should come sa ating kaisipan ay yung word na growth. Kaya po, maanghang man po yung word natin last Sunday, mabigat man, but I pray na stir up po tayo na magpalalim. Marami po tayong goals na ginagawa sa simula po ng taon, but yung panalangin ko po, isa sa mga gawin nating priority is for us to learn to love God with all of our heart, mind, soul, and strength. Kung meron kang ipa-prioritize ngayong 2025, ang panalangin ko, ma-prioritize mo na kilalanin ang Diyos at lumalim ka sa iyong relationship sa Panginoon. You will not stagnate. You will not stay where you are. Hindi ka magre-regress, but the more ngayong taon, manggigigil tayo to go deeper. Magpalalim po tayo sa Panginoon. Come on, palakpakan mo si Lord. Come on. Come on. Hallelujah. Kaya po, yung wala pa pong squad dito, maybe if you're a first-timer, we have a community. We call it squads. It's a small group. Sino po dito part ng squad? Can I see hands? Yung wala pa po, I'm encouraging you, magtanong po kayo mamaya doon sa booth natin sa labas. Gusto ko pong sumali ng squad. If you are single, a student, married, lahat po for all ages. We also have squads for 50 years old and up. No? We have squads for women para po lumalim tayo lalo this year. Hindi lang po tayo basta nag-a-attend on a Sunday. Tama po ba? So, ngayon po let's turn our Bible sa ating text po found in Isaiah chapter 54. At dito na po tayo sa ating second installment ng ating, again, series called Increase. And I will be reading yung ating power verse. Pero yung gagawin ko po for the next Sundays ay hahati-hatiin ko po tong ating power verse, yung text natin in the book of Isaiah para mas maintindihan po natin. We don't just simply shout for the sake of shouting, okay, this year is the year of increase. I want you, family, church, The Rock, to understand kung ano ba talaga
ang vision for increase na nilaan ng Panginoon sa atin. So join me as I read verse 1 ng chapter 54. Sabi po dito, "Sing, barren woman, you who never bore a child. Burst into song, shout for joy, you who were never in labor, because more are the children of the desolate woman than of her who has a husband, says the Lord." Pinagpala na po yung salita ng Panginoon. And if you're taking down notes, and you should be taking down notes, pwede mong picturean. And I'm encouraging also po, magdala kayo ng pansulat nyo, notebook, so that maintindihan nyo po, manuot yung word ni Lord. Ang title po natin for this morning is The Promise of Restoration. Hallelujah. Come on, sige po, palakpakan natin si Lord. Come on. The Promise of Restoration. Come on, say the promise of restoration. I want to start with this po. Na alam niyo po ba na ang restoration is at the heart of God's character. Wow. Hallelujah. Kung ako sa inyo, hindi ako aantok-antok. Ang ganda ng word natin ngayon. It's all about restoration. Come on, palakpakan natin si Lord. Come on. Alam niyo po, restoration, look at this, is at the heart of God's character. No matter how broken, no matter how barren or desolate a situation may seem, God has the power to bring new life and abundance. Do you believe it, church? Hindi ko po alam ano yung pinagdadaanan mo right now. But ngayon po, gusto pong ipaintindi ng Panginoon sa atin, ang gusto niya pong gawing ngayong taon ay i-restore ka niya. At yun ay nasa sentro, nasa puso ng Diyos ang pagre-restore. Ito pong text natin in Isaiah chapter 54 verse 1, actually it's a powerful declaration of hope. Come on, say hope. No, ito po yung gustong buhayin ng Panginoon sa atin. Maybe last year, or last 2 years, or for the past years, sa journey mo is namuhay ka nang nawawalan ka na ng pag-asa. Maybe because of unanswered prayers. Sabi nga po nila, tanggalan mo ng pag-asa yung tao, hindi na mabubuhay eh. Yung iba po sa atin, maybe you've been praying for years and years and years. At walang sagot. At parang feeling mo, gusto mo nang sumuko, Lord, naririnig mo ba ako? But again, restoration is at the heart of God's character. At ito pong text natin, it's a declaration of hope. Ito po yung word na binigay po ng Panginoon. This was given to Israel at a time, look at me, at a time of captivity and despair. Ito po ay hindi lang po sinabi sa mga Israelita, at yung kwento po nito, they have been captive po sa Babylon ng 70 years. 70 years. Meron po ba dito 70 years ka nang naghihintay? Hindi pa naman. Pero imagine, mas madilim yung senaryo dito, sa text na ito. 70 years po silang captive ng Babylon. 70 years, napakadilim. Napakapangit ng sitwasyon, and yet nag-shed ng light ang Panginoon sa kanilang sitwasyon. Nagsisimula pa lang po tayo, but I believe, come on, kung binubuksan mo na yung puso mo, ngayon pa lang nagsispeak na yung word ni Lord sa atin, na kahit gaano kadilim ng sitwasyon mo, kayang paliwanagin ng Panginoon yan. Kayang baligtarin ng Panginoon yung sitwasyon mo right now. Pumasok ka man ngayong umaga dito, you feel hopeless? Why? Well, I'm here to tell you, lalabas ka dito full of hope because God is going to restore you. He will restore you. And it also speaks to us today, reminding us that God can turn barrenness into fruitfulness. Hallelujah. Come on, come on. He can turn sorrow into joy.
He can turn a loss into restoration. So ang context po ng text natin ngayon, in verse 1, sabi ko nga po, this took place sa exile po ng Israel sa Babylon, at ang tinutukoy po na barren woman po dito ng Diyos ay walang iba kundi ang Israel. Okay po? Okay? Ito po yung immediate context nito. Yung barren na tinutukoy po sa verse ay ang Israel. And for all intent and purposes, ang Israel po ay hinalintulad. Essentially, was like a barren woman because Jerusalem and all of Israel po had been completely destroyed during the war. Natalo po sila sa gera at ngayon sila po ay sinakop na, held captive ng Babylon, and they were carried off as slaves. Imagine, lagay natin yung sitwasyon natin sa kanila. Sinakop po sila at ginawa pong mga slaves. Hindi lang po ng ilang linggo at ilang buwan, but for 70 years. At alam niyo po yung umiikot sa isip ng mga Israelita? Iniisip po nila that when they were carried off into exile, iniisip po nila that God was already done with them. Iniisip nila, tapos na ang Diyos. Pinaparusahan tayo ng Diyos. Kasalanan natin to. Bakit tayo nagkaganito? Iniisip po nila, yung covenant, yung pinangako ng Panginoon sa Israel ay tapos na. At alam niyo po, yung pinakamahirap, ang pinakamahirap po na maranasan natin ay tayo ay mapawalay sa Diyos. Look at me, everyone. Yung pinakamahirap, kung pera lang yung pinag-uusapan natin, alam ko po, we all want to be blessed financially, materially, pero may mas malala pa po kesa dun sa problema mo na wala ka sa pera, na wala kang pera. Ang pinakamatindi pong problema sa mundo na maranasan ng tao ay yung mabuhay siya na wala ang Diyos sa buhay niya. Are we getting this? So yun po yung iniisip nila, that God was done with them and the precious covenant na binigay ng Diyos ay tapos na. At essentially, kung sila po'y namuhay, na sila po'y nasa Babylon, talagang naisip nila na parang impyerno yung buhay nila. Imagine, pinahirapan po sila bilang slaves for 70 years. Grabe pong kahirap ng sitwasyon ng mga Israelita. At hindi lang po yung exile was making, not only was exile itself, making them like a barren woman. Kasi actually, nung 70 years po yun, sila po ay patuloy naman na namumuhay at nagkakaroon po sila ng mga anak. Tama po ba? Pero nagiging barren po sila because even po yung mga anak po nila, ang nangyayari po is they were growing up in Babylonia, under Babylonian culture, under Babylonian rules, and they were becoming more and more like the Babylonia than the Israelites. Nakita niyo po, Israelita sila, instead na mas lalo silang maging Israelita, nung sila po'y captive for 70 years, mas lalo silang nagiging kamukha ng mga Babylonia. Gising pa po ba tayo? In short, they were losing their national identity. At nung sinakop nga po sila for 70 years, alam po natin yung story pong ito, that they even changed their names. Katulad po ni Daniel. His name was changed to Belteshazzar. Gising po ba tayo? At hindi lang po yun. Kilala po natin yung kasama ni Daniel, si Shadrach, Meshach, and Abednego. Napaka-familiar po na story. Tama po ba? Pero yung napapansin po natin, bakit naaalala natin sila bilang Shadrach, Meshach, and Abednego? Pero yung totoo po nilang pangalan ay Hananiah and Mishael and Azariah. Nanuot even po sa atin, yung alam na nating pangalan sa kanila ay yung kanilang Babylonian name. Talaga pong makikita natin that they lost their national identity.
Are we getting this? Kaya po, the people of Israel, they fell into despair. Imagine kung gaano sila ka-hopeless. May lalabas pa kaya tayo dito? Ano nang nangyayari sa atin? Nai-inculturate na po sila. Dinoktrinahan na sila ng ibang katuruan. And they began to lose all hope because their future looked dim, and maybe even their very existence in the world. Baka po, iniisip nila, they would be completely wiped out. At baka makalimutan na ang generation nating ito dahil kinain na tayo ng mga Babylonians. At ang iniisip po nila, they thought that God was going to hold their sin against them forever. Iniisip nila, tapos na tayo, pinarusahan tayo ng Diyos, ay ito na dahil sa kasalanan po natin. Kasalanan nila. Baka kinalimutan na tayo ng Panginoon. Mamamatay na tayo dito. But something amazing happened when they least expected it. Hindi ko po alam kung para kanino tong word na pinipreach ko. But I believe meron po sa atin nakaka-relate. Hindi man po 70 years. But I do believe, as you are hearing this, nakaka-relate ka na maybe kamukha mo rin yung mga Israelita, yung kaisipan mo, may mangyayari pa ba? Lord, gagaling pa ba ako? Lord, makikita ko pa kayang maliligtas yung anak ko? Lord, makukumpleto pa kaya kami? Lord, marerestore pa ba yung aking business? Yung aking health? Yung aking finances? Baon na baon ka sa utang? I don't know. Parang hirap yung, maybe there are some people here, hirap nang bumalik kay Lord. Nadapa ka at nagtuloy-tuloy na, iniisip mo, galit na yung Diyos sa akin, kinalimutan niya na ako. Pero katulad po ng mga Israelites, something amazing happened when they least expected it. Alam niyo po, in their distress, God comforted His people. Palakpakan natin si Lord. Comfort my people, sabi po ng Diyos. And God came to His people and was going to remember their sins no more. Ito na po yung kwento ng restoration dito. He would not hold their sins against them. Kasi kung babasahin po natin yung Isaiah chapter 53, nagbigay po ang Diyos or si Isaiah had given them the beautiful message about the suffering servant. Yung tinutukoy po dito si Jesus. That He would come to save them. In Isaiah chapter 53 verse 11, mababasa po natin dyan, after He has suffered, He will see the light of life and be satisfied. By His knowledge, my righteous servant will justify many, and He will bear their iniquities. Even though po itong story pong ito ay napakaganda, alam niyo po mga Israelita, nung sinabi po ito ni Isaiah, hindi po sila makapaniwala. Still, they couldn't believe that the suffering servant, who is Jesus, who was pierced, who was crushed, bleeding, and crucified, could save them. Hindi po sila makapaniwala na yung tinutukoy dito si Jesus. Si Jesus, kala ko nga siya magliligtas sa atin. Pero anong nakita natin sa Kanya? Naipako. Yung tanging pag-asa natin, nasan na? Hindi sila makapaniwala na yung tinutukoy na magliligtas sa kanila ay si Jesus. Siya ang Messiah. Iniisip nila, yung sarili niya nga, hindi niya naligtas. Paano pa tayong liligtas nito? It was too much for them to believe. Parang ikaw din minsan. Parang ang hirap paniwalaan ng pangako ng Panginoon. However, makikita po natin yung response ni Isaiah. It was completely different than theirs. At ito po yung response ni Isaiah, yung binasa po natin sa verse 1 ng chapter 54, na sabi niya, "Sing, barren woman, you who never bore a child, burst into song." Imagine, ngayon po, makinig. Nakita na natin yung story nila. Okay? Nakakulong, 70 years, held captive, and yet, ito yung word ng Panginoon sa kanila, "Sing, barren woman."
You who never bore a child. Burst into song, shout for joy, you who were never in labor, because more are the children of the desolate woman than of her who has a husband, says the Lord. Again, balikan natin yung context. Iniisip nila, tapos na ang Diyos sa atin, galit ang Diyos sa atin, but to their surprise, ang nangyari po is when they broke the relationship, God inallow niya ang mga Babylonians to carry them off into exile. Makinig, lahat po ng mata. May mga bagay po na sa sovereignty ng Panginoon, makinig, inaalaw niya yung mga bagay na mangyari sa buhay po natin. Ulitin ko po. Because God is a wise God. Hindi natin maintindihan bakit nangyari ito. Pero even yung mga bagay na hindi mo maintindihan, ang Diyos po, alam niya ang ginagawa niya sa buhay mo. And He is in control. He is in complete control. Tama po ba? So, inalaw ng Panginoon na sakupin sila ng Babylonians. Gising pa po ba tayo? Makinig. Pero kahit inalaw ng Panginoon yun sa kanila, hindi niya iniwan ang kanyang bayan. God still loved them. Palakpakan natin si Lord. This is a statement that should affirm us. Makinig po, I don't know what you are going through, but God has never stopped loving you. Hindi tumigil ang Diyos na mahalin ka. Hindi tumigil ang Diyos na gabayan ka. Hindi tumigil ang Diyos. Hindi ni minsan man, hindi nawaglit yung mata niya sa'yo. Hindi ka niya pinabayaan. There was never a time na nawala man po yung mata niya sa'yo. Pwede po ba natin palakpakan yung Panginoon doon? Come on. Habang pumapalakpak ka, sabihin mo, thank you, Jesus. Salamat, Lord, hindi mo ko iniwan. Sa mga panahon na hindi ko alam yung gagawin ko, Lord, salamat, Lord. Salamat, salamat, salamat. Yan po ang kwento ng mga Israelita. So let's try to what do you call this? Explain this into parts. Ito pong verse 1. Number 1, there is a call. No? The call to rejoice in the midst of barrenness. Kaya ang ganda po, pag maintindihan mo yung context, mas nananamnam mo yung salita ng Diyos. Tama po ba? At first glance, ito pong commandment ng Panginoon sa kanila, it seems paradoxical. Parang very ironic. Nakakulong nga sila, Pastor, 70 years, tapos sabi ng Panginoon, sabi ng Diyos sa kanila, uy, kumanta ka, magsaya ka. Di ba parang nakakatawa? Magkasakit na ka, pero sabi na, kumanta ka, maggalak ka. Ang tanong, how can a barren woman rejoice? At alam niyo po, in ancient time, nung panahon po nila, actually, mas malala. Hindi man po kapareha ng time natin. But during their time, pag ang babae ay barren, ito po ay it's a shame and disgrace sa culture nila. Nakakahiya sa panahon po nila. Ganun po ang tingin nila pag ang isang tao ay baog. Pero po, iba sa pananaw ng Diyos. God calls this barren woman, sabi niya sa Israel, to sing. At actually, yung response na yun, yung pag-awit, to sing is a response usually reserved for those who have received blessings. Ang daling mag-rejoice eh. Tama. Madaling mag-sing, madaling kumanta, madaling maggalak pag ikaw ay nakakaranas ng maganda sa buhay mo. Amen. Di ba? Kahit di nga sabihin yan eh. Siguro papunta ka pa church, talagang excited na ka mag-worship kasi
Bayo ka cellphone, bayo ka sakyan, bayo ka lipat bale. Hallelujah! Grabe! Buti no, good morning! Talagang merong something sa'yo. Pero sa sitwasyon pong ito, habang sila ay barren, sabi ng Diyos, sing. Sing. Again, this is a response usually reserved for those who have received blessings. Gising pa po ba tayo? Ang Israel na tinawag na barren, nakaranas ng exile, at nararanasan nila yung judgment dahil po sa kanilang mga kasalanan, na feel po nila na sila'y abandoned. They felt abandoned and without hope. But look at this. But God was preparing a future restoration that would bring joy beyond what she had ever known. Ang sinasabi po dito, ang Diyos po, habang sila ay barren, ang Panginoon, pinapakita niya na yung magiging future nila. Ito yung sitwasyon nila ngayon. Pero yung sinasabi ng Diyos, magalak ka kasi ire-restore ko kayo. Palakpakan natin yung Panginoon. Come on. Sige, palakpakan mo si Jesus. Come on. That's why the command to sing, look at this, church. The command to sing is a call to faith. It's a call to rejoice even before, I love that word, before the promise is fulfilled. Hindi ko alam anong pinagdadaanan mo ngayon, pero sinasabi ng Panginoon, huwag kang malugmok, huwag kang manatiling malungkot, huwag kang mag-pity party. Ngayon pa lang, umawit ka, mag-rejoice ka because God is going to restore you. Come on. Come on. Is going to restore you. Tingnan niyo po. Ito yung unang sa ating second installment, ito yung unang gagawin ng Panginoon. I-restore niya tayo. Kaya nga po inuna yung growth mindset last Sunday. Dapat ready yung kaisipan mo. So that ano man yung pagdaanan mo this year, hindi ka basta-basta magpipiti party, gaano man katindi, gaano man kapangit, gaano man kadilim ng pagdadaanan mo or pinagdadaanan mo right now. Hindi masisira ng kaaway yung loob mo kasi mananatili kang joyful, mananatili kang positive, full of hope kasi alam mo kung sino yung Diyos mo, alam mo kung sino yung pinaglilingkuran mo, alam mo na may matinding plano ang Diyos sa buhay mo. We should be joyful. Kung dati malitlit lang na bato, binabato ka ng kaaway, ni taning. Ngayon, papawi ako. Wow. Tudurugin ko siya. Wow. Dati yung mga dating, alam mo yun, dati lang, ayaw mo nang lumabas, wala ka ng pag-asa. Ngayong 2025, pagpagan mo yung mga yan. Last year man, yung tingin mo lagi nasa baba ngayon. Itaas mo yung tingin mo. Come on. Palakpakan natin yung Panginoon. Where does our help come from? Sabi ng Bible, it comes from the Lord, the maker of heaven and earth. It's all about having the right perspective. Kaya inaalis ng Panginoon yung tingin mo, yung focus mo sa problema, sa negativity, ay wala nang magagawa, ay ganito na lang talaga, ay matay na akong makanina. Hindi, wag mong paniwalaan yung lies ng kaaway because this year, 2025, God is about to restore you. Alam niyo po yung story ni Acts chapter 16, yung kwento ni Paul and Silas? Nag-preach po sila, nagalit ang mga tao, kinaladkad sila, kinulong sila. At nung kinulong po sila, instead na malugmok sila, tayo baka baligtad pa eh. O Lord, pinapag-preach mo ko ngayon, pinagbubugbog kami. Sugatan, duguan, lamog yung katawan.
Minsan tayo, ganun yung response natin kay Lord eh. Ngayon nagpagamit tayo, tapos we will blame God. Lord, look at what's happening to me. Na ako bisa, Lord. Na ako bisa mag-church, na ako bisa mag-pray. Pero yung taong pinapalalim ni Lord, iba yung perspective. Imbes na nalungkot si Paul and Silas, imbes na mag-pity party sa kulungan, ay ang ginawa, come on, sila po'y nanalangin at umawit. Nakakulong, nag-worship sila. I got a reason to pray. Siguro makanya lang na, ilang makagalaw eh. Yun siguro step nila kasi ilang makagalaw eh. Paul and Silas worshipped in prison before their deliverance. Sumayaw sila na para bang pinalaya na sila ng Panginoon. Come on! Come on! Come on! Ibig sabihin, magpuri ka na. Na para bang na-receive mo na yung praise report. Para bang na-receive mo na yung pinagpe-pray mo sa Panginoon. Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Hallelujah! Grabe! Kahit gaano kabigat yan, sabi nila, umawit ka. Magpuri ka. Church, learn to praise God before the promise manifests. Matuto ka magpuri. Huwag ka magpupuri pag nandun na, ay, salamat, Lord. Kalwat? Pero sabi Lord, habang nakakulong ka, habang may problema ka, habang may pinagdadaanan ka, magpuri ka na. Kasi nga, yun yung faith. Nakikita niyo po, grabe. Feb pa lang po tayo ngayon, ninanamnam natin yung prophetic word ni Lord. Grabe, pag isinapuso mo yung prophetic word natin, mararanasan mo yung increase in every aspect ng buhay mo. Pero inuuna ni Lord na ayusin sa atin, the Rock family, is this. Hindi makakagalaw si Lord freely kung itong kaisipan mo ay ayaw ma-break. Kaya hindi totoo yung New Year, New Me. Hindi. Yung iba sa atin, bagong taon, luma pa rin yung pananaw eh. May gustong pagawa si Lord, ikaw dito ka pa rin, Lord. Kaya bring let go ni Lord. Mahal na mahal ko to, Lord. Ayaw kong alisin. Ayaw kong... paano mo mararanasan yung increase? Kung ayaw mong bitawan yung mga bagay na gustong pabitaw ni Lord. Ayaw mong talikuran yung mga bagay na sabi ni Lord, talikuran mo na, may gusto kong gawin na bago sa'yo. Worship shifts our focus from problems to God's power. Kaya po ngayon, pag Sunday, ayan na naman. Dapat excited tayo. Huwag naman kayo dumating yung tapos na yung praise and worship. Anong pinunta mo dito? Word lang? Ang sarap po na magpuri kay Lord kahit ang bigat niyang pinagdadaanan mo. Nandito ka sa church, excited ka, tinataas mo yung kamay mo kahit walang nakakaalam anong pinagdadaanan mo. Si Lord na lang yung nakakakita. But still you are worshiping God. You are praising God with all that you have. Grabe. Kaya po simula ngayon, we want to see it sa Darak Fam that we are a worshiping church. Yung iba sa atin talagang formal na formal. Nagwawala na yung katabi niya, umiiyak na siya, tagas pa rin eh. Pag magpuri ka. Umalakpak ka. Come on! Come on! Come on! We will go all out, all in for Jesus this year 2025. Hallelujah! Hindi tayo papaawat sa anumang problema. Pwede kaya pong lakoy na, may lisangan ko. Okay lang pong tanggalin to. Point number 1 pa lang po tayo eh. Sulod mo niya mo, Paul. Amen! Grabe.
Grabe. Kaya pagdarak ka, wala kang makita na nakaganyan, no? May problema o wala, nakangiti, nagpupuri. Hallelujah. Come on, sige po. We all have the reason to praise the Lord. The mere fact na buhay ka ngayon, may lakas ka, nasa church ka, we all have the reason to rejoice! 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 Hanap ka ng tatlong tao sa paligid mo, sabihin mo, rejoice, let's rejoice, 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 rejoice. Grabe. Hallelujah. Kala ng kaaway, pababagsakin ka niya. Kala ng kaaway, magtatagumpay siya sa'yo. Pero come on, isampal mo yan sa kaaway. Hindi tayo papahinto ng anuman pong kabagsubukan. Dahil even yung pagpuri, even yung pagtaas nating kamay, ay sign yan ng faith. Yes, may problema ako, pero pinipili kong itaas yung kamay ko. Pinipili kong pumunta sa church. Tingnan niyo po ako. Even those of you who are going through hard times, look at this. I want to say this with love. Even though you're going through hard times, that is not a reason for you to isolate. Hindi yan rason para lumayo ka lalo kay Lord. Mas lalo mo ang kailangan si Lord eh. The more na may problema ka, the more na lumapit ka kay Lord. Hindi ito yung year, itong 2025, you want increase. Kaya ba't palay absent ka in church? I-prioritize mo yung schedule mo. Mahirap, mas takot ka pa doon sa boss mo. Pag talagang trabaho, ayaw mo mag-absent. Pero pag sa church, parang okay lang. Prioritize mo yung buhay mo. Okay lang trabaho. Di ko naman sinasabing lagi tayo nasa church. Okay? Yun nga Sunday na lang po ito. Bigay natin yung mainam kay Lord. Bigyan natin yung best natin. Isipan mo, week per week, come on, binibless ka ni Lord, sinusustain ka niya, nagpo-provide siya sa'yo. Kaya kahit sabi ko po last Sunday, tama, maligwa. Sunday ka na lang pumupunta. Ayan na naman, huwag mo na po ulitin yun. Wala na po yun, di na nagmamadali yung iba. Tama po ba? So I want to ask this question, are you in a season of barrenness? Spiritually, maybe yung iba dito, di ko alam kung nagtampo ka kay Lord, parang hirap kang bumalik sa apoy mo, sa journey mo sa Panginoon, nadapa ka, or maybe emotionally, you're not okay. May mga wounds ka na dala-dala from the past, mga taong nanakit sa'yo. I don't know. Or maybe physically, may mga napagdadaanan ka sa health mo. Ano man po yan. But God calls us right now, church, to rejoice, not based on our current circumstances, but on His promises. Hallelujah. Come on, come on. Tapat po si Lord. Tapat siya sa kanyang mga pangako. That's why kanina sabi ko, yung binabanggit ko po, yung Philippians 4:4, rejoice in the Lord always, sabi ni Paul, and again, I say rejoice. Yan po yung babaunin natin. This is the first day of the week. Itong buong linggo natin, apply natin yung word na yan, rejoice. Amen. Palakpakan po natin ulit ang Panginoon. True joy, look at this church, true joy comes not from what we see, but from knowing that God's plans for us are greater than our present struggles. Ang joy natin, wala doon sa nakikita mo eh. Maybe nakikita mo right now, taliwas. Pero bakit ka may lakas para mag-rejoice? May lakas ka para magdiwang? Kasi alam mo na yung pangako ni Lord ay mas matindi kesa sa pinagdadaanan mo ngayon. Grabe, number 1 pa lang po tayo. Number 2, let's talk about the condition. I want to say this, that the condition of barrenness is... Napakahina naman yan. The condition of barrenness is... Oh, yugyugin mo ulit yung katabi mo para magising. Sabihin mo, that is temporary. Temporary lang yan.
Ang barrenness, again po sa Bible, was often seen as a metaphor for what? Spiritual dryness, disappointment, or lack of fruitfulness. Yan po yung barren, no? Baog, hindi ka namumunga. At ito po, sa ating text in Isaiah 54, the barren woman represents unfulfilled hopes, broken dreams, and seasons of waiting. Meron po ba dito, may mga tagal ka nang pinagpe-pray sa Panginoon? Unfulfilled hopes. May mga pangarap ka ba na binitawan mo na? Yan po ang nagre-represent ng isang barren woman. Katulad po ng Israel, again, in exile, they felt abandoned like a woman, unable to bear children. At marami po sa atin din ngayon, ito po ang na-experience natin, spiritual barrenness. Na minsan, Pastor, parang honestly, hirap na hirap akong mag-pray. Parang yung panalangin ko ngayon, parang hanggang kisame na lang. Parang hindi na umaabot sa kalangitan, sa trono ng Diyos. Parang hirap na hirap ako yung mga efforts ko ngayon. Napaka-unproductive. Pastor, spiritually, gusto kong aminin that my faith is weak. We don't expect you naman po dito sa church to be always. Makinig po. Ang lugar na to, ang church, as they say, this is a hospital for sinners. Hospital para po sa mga taong hindi okay. At lahat po tayo hindi okay. We don't expect you to walk perfectly. We don't expect you to be always in a good condition. No. Kaya po dito, hindi natin kailangan magsuot ng maskara. Kung minsan nararamdaman mo, napakahina ng faith mo, then lumapit ka sa, the more na pumunta ka sa church, aminin mo sa harapan ng Panginoon. Ang matinding pagpapala, ngayong year matatanggap natin pag unang-una nagpakatotoo tayo sa Panginoon. Na paglalapit ka sa Kanya, sabihin mo, Lord, ganito nahihirapan ako. Lord, yung faith ko napakahina. Lord, gusto kong bumalik, Lord, pero parang hirap ako. Aminin mo, magpakatotoo ka sa Panginoon. Alisin mo yung maskara mo. Tama po ba? At ang Panginoon, makita po natin paano siya sasagot. Let's look at this, God's perspective. Kung sa mundo, yung barrenness po ay parang, it's a sign of shame, of disgrace. Pero tingnan natin yung ano ba yung perspective ng Diyos sa barrenness. While barrenness, look at this. While barrenness in human eyes is a sign of lack, in God's eyes, it is often a setup for miraculous intervention. Hallelujah. Unti lang yung pumapalakpak, di nila masyadong gets ata. Sa mata ng tao, ang barrenness ay curse. Ang barrenness ay what? Ay kahinaan. It's a sign of lack. Pero sa Diyos, ang barrenness ay isang oportunidad. It's an opportunity for a miraculous intervention. Kaya kung ikaw, you feel barren sa ilang areas ng buhay mo, get ready this year. Get ready. This year, God is going to do something great sa iyong buhay. Get ready for that miraculous intervention. As we always say that God is the same God. He is the same yesterday, today, and forever. We know what happened to Sarah in Genesis 21. You know who is Hannah. You know sino si Elizabeth in Luke chapter 1. They were all barren women whom God blessed with children at the appointed time. Ito pong mga babaeng to, mga baog. Pero ano pong ginawa ng Panginoon? Sa proper time, gumawa po siya ng milagro. These women, look at this, experienced delay but not denial. You need to simply trust that God's timing is perfect.
God's timing is perfect. Come on, say that with me. God's timing is perfect. One more time. God's timing is perfect. For the last time, God's timing is perfect. Palakpakan po natin yung Panginoon. Come on. Come on. If you're believing that His timing is perfect, kaya keep on. Itong 2025, this is not the year for you to give up. Ito yung year na dapat manggigil tayo. May increase eh. May word na nga si Lord eh. May word na si Lord. Ano pang panayan mo? Tatamad-tamad ka pa this year. Ang tagal mo na nag-pray. Pinaglaban mo na yan through the years. O anong gagawin mo ngayon? Grabe yung word ni Lord, no? Ini-encourage niya tayo. Huwag kang sumuko. Perfect po yung timing ni Lord. Church, barrenness is not the end of the story. Because God specializes in bringing life where there is none. Barren ka ba sa spiritual life mo? Get ready this year. I-restore ni Lord yung nawala mong apoy. I want to declare and prophesy, marami sa atin ngayon, magliliyab yung puso nila para mahalin nila yung Panginoon. Marami this year, magpapagamit, tatapusin na yung pag-upo-upo, maglilingkod tayo ngayong 2025. Come on! Hallelujah! Kaya after po nito, i-apply nyo na yung word. Huwag nang tutunga-tunga nga. Kung wala pa po kayong squad, mamaya lang doon. Dapat yung naka-receive, hindi lang po malakpak eh. Tatakbo mamaya doon. Saan po yung sinasabi ni Pastor na squad? Gusto ko po mag-join, gusto ko lumago, gusto ko lumalim. Imagine, ang dami nang nangyayari sa mundo natin ngayon. Pasama na ng pasama. O saan tayo pupulutan kung pa-aten-aten ka lang? Saktong palakpak, saktong upo. Saan pupulutin yung buhay mo? Tapos pag dumaan yung matinding bagyo, mawawasak tayo. Ito nga po yun. What we're doing here in church is what we call training for righteousness. Tinitrain tayo dito. Kaya ang sarap pong makita, if we will all lean in, we will all engage. Ang goal po natin ngayong taon, if you call this place the Rock City Church your home, then dapat po you have a vision for growth. Tigilan mo na yung unang-una, mahalin mo yung Panginoon. Maging consistent tayo sa Bible reading natin tsaka sa prayer. Pangalawa, kung wala ka pang squad, mag-squad ka na, mag-join ka na. Maging consistent tayo. Pangatlo, yung mga Sundays natin, as much as possible, i-reserve mo yan para kay Lord. Amen. Pero kung, again, hindi naman kasalanan. Kunyari, at times, may kailangan pong gawin, may umuwi, or what, okay lang po yan. Okay. Para po lahat tayo, hindi 10% lang ng church yung naniniwala, 10% lang yung may pananampalataya. Maganda po yung gagawin ng Panginoon ngayon. At kailangan po yung ating commitment. Again, kapatid, mag-rejoice ka. Hindi barrenness ang ending ng story mo. Yan yung specialty ni Lord. Sasabihin ng doktor, wala na po ako magagawa. Yung doktor, pwede niyang sabihin yun. With all due respect, we have also some doctors here. With all due respect, ang tao, pwede niyang sabihin, ang doktor pwede sabihin, hanggang dito na lang po ako. May limitasyon yan, tao lang yan eh. Nagawa ko na po lahat. Pero ang Diyos hindi mo maririnig na sasabihin sa iyong, wala na akong magagawa. Ginawa ko na lahat. Hindi mo maririnig sa Diyos yan dahil ang Diyos specialty niya yan. He can make a way where there seems to be no way. Oh, He is a way maker, a miracle worker, promise keeper. Nagtataka ako sa inyo kanina, hindi nyo man nararamdaman natin kinakanta nyo. Way maker, miracle worker, promise. Pabebela pa rin ata. Hindi mo man nararamdaman yung power. Alam niyo po, next time na kaaawit tayo, don't just open your mouth for the sake of singing. You need to mean what you sing. Mean every words that you say.
Pwede mong hugutin yun sa pinagdadaanan mo habang umiiyak ka, Lord, you are a way maker. Miracle worker ka, Lord. Promise keeper ka. Pag kinanta po natin mamaya yon, grabe. Pag in-apply mo yon sa buhay mo at pinaniwalaan mo yon, matindi po ang mangyayari. Come on, palakpakan po natin si Lord. Wala na po akong oras. Number 3, I will end in this, that the promise of fruitfulness is certain. Tingnan mo yung katabi mo, sabihin mo, sigurado. Hallelujah. Anong po sabi ng verse 1? Because more are the children of the desolate woman than of her who has a husband, says the Lord. For some time kayo ay in captive. For some time na feel nyo na barren kayo. Pero sabi ng Diyos, sa next kong gagawin sa inyo, mas dadaigin nyo pa yung mga bansang nakapaligid sa inyo na nagfo-flourish. Mas dadaigin nyo pa. Mas mamumunga pa kayo. Yan po yung promise ng Panginoon. God promises that the barren woman will have more children than the one who has always been fruitful. And mind you, church, this is a supernatural reversal. Kung paano po binaliktad ni Lord from barrenness, from desolation to abundance. Receive this, church. Alam niyo po ba that God's restoration is greater than past losses? Mahina yung palakpak na yun. Kung matindi yung pinagdaanan mo in the past, lakasan mo yung palakpak mo. Yung restoration na gagawin ni Lord sa'yo this year, mas matindi pa sa nawala sa'yo in the past. Come on! Come on! Grabe po yung gagawin ni Lord. Kung akala mo that your best days and your blessed days ay tapos na, maghintay ka. Maghintay ka. Mas matinding gagawin ni Lord sa'yo ngayon. Kaya ini-encourage tayo ni Lord, huwag ka nang tumingin sa past mo. Tingnan niyo po, tingnan niyo po. Tingnan, grabe yung ginagawa ni Lord sa kaisipan natin. Pag sumunod tayo kay Lord, gusto ni Lord, come follow me, sabi ni Jesus, no, whoever wants to be my disciple must deny themselves, carry their cross and follow me. Pag sinunod, makinig po, pag sumunod tayo kay Kristo, dapat tuloy-tuloy na yun. Huwag ka nang tumitingin pa sa likod. Wala ka namang babalikan pa dun eh. Nangihinayang ka dun sa iniwan mo? Hindi mo ba kilala sinong tumatawag sa'yo? Hindi mo ba alam na yung tumatawag sa'yo ay kaya pang ibalik ng mas matindi pa yung nawala at iniwan mo doon? Oh, come on, palakpakan natin si Lord. Come on! God is greater. God is bigger. Grabe. Greater than past losses. Mag-ready po tayo dahil I want to declare that even po, this year we are praying and expecting by faith na ngayong taon po, magdodoble tayo ng service natin dito po sa cinema. Come on, sino po may pananampalataya? Come on, hallelujah. Come on, palakpakan natin si Lord. Thank you, Jesus. Kaya nire-ready tayo ni Lord. Lahat po tayo every Sunday. Don't forget, next Sunday is our Bring a Friend Sunday. Ngayon, kung na-receive mo yung word ni Lord, next Sunday po, hindi ka nang darating na ikaw lang mag-isa. Oh, salamat po sa mga nag-amen. Thank you, tinan mo, may blessing. Oh, naiwan ko po kasi yung panyo ko. Tama. Tinan mo yung katabi mo sa mo, next Sunday, hindi pwedeng wala tayong dala. Come on, dalhin mo na yung pamilya mo, dalhin mo na yung kaibigan mo, dalhin mo po yung buong section mo, dalhin mo pati yung kaaway mo. Love your enemies. Tama po ba? Grabe po itong pangako ng Panginoon. I-fulfill po ni Lord ang kanyang pangako dahil po siya ay totoo, siya ay tapat. At marami pong idadagdag. Ang mga Israelita, sabi ng Panginoon, even po Gentiles ay maidadagdag sa kanila. Even those outside po ng family ng Israel ay idadagdag ng Panginoon at sila po'y mamumultiply. Look at this. I want to end with this, that the restoration in Isaiah 54, it is based on God's mercy.
not human effort. Look at me. Yung restoration na gagawin ni Lord is not because we are good. It is not because you think that we deserve it. No, we don't deserve anything. We don't deserve anything. But He will bless us because He is merciful. Maawain ang Diyos. Come on, palakpakan natin si Lord. Come on. If you have experienced the grace and the mercy of God, palakpakan mo siya. Maawain si Lord. Mabuti si Lord. Mabiyaya si Lord. That's who He is. That is who He is. Kaya after natin ma-receive yung restoration, yung response natin is worship. At sana lumabas sa bibig mo, Lord, salamat sa kabutihan mo. Salamat sa awa mo. It is not based po sa ating goodness. But church, it is covenantal. When I say covenantal, He is a promise-keeping God. Yung covenant niya sa atin, gagawin at gagawin niya. And that is rooted in God's unwavering promises. Hindi siya tao para magsinungaling. Hindi siya kamukha ng tao na pag nangako, pwede niyang mapako yung pangako niya. Pero ang Panginoon, napako siya sa krus ng Kalbaryo at kailanman ang mga pangako niya ay hindi mapapako. If He said it, He will do it. If He said it, He will do it. If He said it, if He promised it, He will do it. Come on, let's all stand.